Hi, good evening sa mga partners. Team Aces Abu Dhabi. Very soon, papalitan natin yung pangalan natin. No? So medyo malaki na yung grupo. Very excited na akong ma-meet yung iba. This upcoming December, magkakaroon tayo ng uh, meet up, first ever. So hindi lang Team Aces yan, no? Di Team Aces Abu Dhabi. Meron din tayong ibang group na gumagawa ng Supreme Health Alliance dito sa UAE. So good news yan, no? So meron na rin Team Dubai kasi. So ano siya sa ibang grupo, medyo naki-tee up tayo sa kanila. No? I-join nila tayo sa isang event na isang bonding event para sa mga taga Supreme Health Alliance member. Okay? So ginawa ko tong video na to para mag-share. Short training lang. So, for the past 2 months, medyo naging mabilis yung pag-usad ng group natin. Maraming bagong members, no? No, na parang naliligaw pa sila, especially doon sa mga feeling ko ngayon lang pumasok sa networking business o sa network industry. So, maski naman sino, kapag bago, talagang mangangapa o um, inaaral pa yung isang bagay, di ba? So, parang dito sa atin, so karamihan, siguro nagustuhan nila yung sistema, nagustuhan nila yung programa ng Supreme Health Alliance, kaya sila nag-join. Ang problema, nagiging confused sila, o kaya parang hindi sila confident gawin yung negosyo. Bakit? Kasi lack of knowledge. No? So, parang hindi nila alam kung ano ba yung pinasok nila, kung paano gawin. So, marami akong napansin na ganon. No? Bilang lang sa kamay yung mga talaga nagpo-push na gawin yung Supreme Health Alliance o yung negosyo. No, so sa akin, I just want to share something na ginagawa ko para i-share sa inyo. O lalo-lalo sa mga bagong member na walang guidelines na susundan para gawin yung business. Okay? So this is for all the members under ng Team Aces Abu Dhabi. Gaya po dati, ginagawa ko po itong video na to exclusively para sa atin lang po na team. Sana po hindi po mag-link yung video link na to, for the benefits din po ng security ng team natin, kasi po hindi po ito allowed ng admin. We officially release video na approve po ng admin. Okay? So, as one of the leaders po dito sa team natin, gusto ko po sana mag-share. Okay, so doon po sa ibang members, sa ibang team leader po ng team natin, don't hesitate po na mag-share ng mga knowledge po natin, mga natutunan na natin for the benefits doon po sa mga bago na nag-join sa team natin. So, lagi ko po sinasabi na ang goal po natin is to duplicate. Okay? So, kung ano po yung nalalaman natin, kung saan po tayo magaling, i-share po natin sa mga bago o sa mga bagong members natin. Alam niyo po kasi ganitong klaseng business, hindi po importante kung ikaw lang po yung magaling. No? So, dapat isi-share niyo po sa lahat. No? Kung ano po yung ginagawa niyo na alam niyo tama, i-share niyo po sa mga members po natin lahat. So, kaya nga po, helping people business po yung ating pinasok. Okay, so gusto ko magsimula na sa first day po, no? So, yung once na nag-join na si member sa atin. So, gusto ko magsimula na kapag once na nag-member na po si bagong client, so, i-guide nyo po siya na mag-add. Add niya po yung mga leaders. Okay? So, pwede nyo pong gawin yan by suggesting leaders membership link o Facebook link. Okay? So, sino po ba yung mga leaders na yan? So, sila Johnny Dado, sila Mark Deximo, Edward J. Formina, sila Elmer Manalo, okay, so Jeff Perez, Johnny Bodegas, Chito Javier, Francis Chavez. Yan po yung mga leaders na may mga Facebook account po. No, sa lahat po yan, araw-araw yan sila na nagpo-post, nagsishare
Ang gagawin lang po natin as a new member, gagayahin lang po natin yung ginagawa nila. So let's say, 7 po silang members, 7 po silang leaders, no? Nagagayahin po natin yung ginagawa nila. Okay? Lahat po yan may mga results na. Lahat po yan magagaling na. Lahat po yan veteran. So masasabi kong may naging malaking resulta na doing this business. Okay? So ang tema, kung sila po 7, gagayahin niyo po lahat ng ginagawa nila. No? Ano pong tawag sa inyo? 'Di ba mas magaling kasi kumbaga 7 yung ni-replicate mo, 7 yung ginaya mong magagaling, no? So may tendency na mas magalingan mo pa sila, mas mahigitan mo pa yung ginagawa nila. Kasi dito sa business natin, sabi ko nga, copy business lang naman. Gayahan lang po, no? Kung ano yung ginagawa ng mga magagaling, yun lang po yung gagayahin natin, no? So add nyo po yung mga leaders natin. Okay, tapos copy whatever they do. Okay, kasi yun po yung mga proven ideas, proven theory, proven materials na nagbigay sa po sa kanila ng magandang results. So yun lang po yung gagawin natin. Okay? So pangalawa, so add 5 people or 5 person on your friend list. Wrong spelling. Okay? So, paano ba yan? Araw-araw po, mag-add tayo ng 5 tao, at least 5 hanggang 10 tao sa friend list po natin sa Facebook. Expand po natin yung makakakita ng advertisement natin. Okay, like po sa akin, nagsimula po ako, dati po kasi private yung Facebook ko. Na lahat na ng tao na nasa friend list ko, ano lang yan, lahat lang ng na-meet ko, lahat na ng kilala ko, personal friends ko lang. So wala pa, less than 400 lang yan. Ngayon, kung papansin mo yung Facebook ko, nasa more than 1,000 na. Okay, so bakit? Kailangan natin expand. Nasa advertising industry tayo, the more na makakakita ng ads natin, the more yung possibility may mag-inquire, the more yung positive na may mag-join. Okay? So, kung ikaw meron ka lang 700, 300 sa yung friend list, dapat i-expand mo yan. And one thing, gawa po tayo ng group page. Okay? Account. No, from there, mamumultiply po natin in hundreds kung ilan po yung makaka-view ng ads natin. Okay? Kung sino po hindi marunong gumawa ng ads, PM nyo lang po kami. Willing po kaming magturo. Okay? So, madali lang naman po yan. Meron tayong video link niyan. Pwede po natin i-share kung paano nyo po yung gagawin. Okay, so, pangalawa, ay pangatlo. 1, 2, and 3. Add at least. Sorry. Invite at least 5 person per day. Okay? So, paano ba yan? Ando na po tayo, no? Nag-advertise tayo, nagpo-post, nag-add, nagta-tagging, lahat na po, share videos, nagta-tag, lahat na po, no? So, isa po sa magiging task natin, o effective na task po talaga na gagawin natin, is to invite. Paano po ba yun? Kailangan po natin mag-approach ng tao, no? Since marami na pong tao or marami na po tayong person, mas hindi po natin kilala sa Facebook friends, kailangan po natin silang i-approach. So, paano po ba yan? Sa part ko po, ang ginagawa ko, ma'am, kamusta po kayo? Let's say, sir, kamusta po kayo? I'm doing internet marketing business, no? So, nakakatulong po sa akin to at least 5,000 per 10,000 a month. Gusto ko po sana mag-share sa inyo. Kung magiging interesado po kayo, panoodin niyo po itong video link na to, then PM niyo ako kapag interesado kayo. So, ganun lang. Minsan, I build rapport or I build relationship sa isang tao, sa isang Facebook, certain people, pero it will take time, of course. Siyempre, may pagkwentuhan ka pa, diba? Which is right. No, sinasuggest ko rin, build relationship muna bago
yung business. Okay? So, ang pinaka-importante, i-approach mo sila, no? So, hi, hello, kumusta ba, kabayan, saan ka? Ah, saan ka ba nag-aral? Minsan, parehas kayo ng eskwelahan. Tapos, ano bang naging course mo? Saan ka nagtatrabaho? So, from there, nakakapag-build ka ng relationship, ng trust sa kanya. Tapos, minsan, parehas pala kayo ng field. So, nakaka-relate ka sa kanya. So, from there, pwede mo na siya makausap, no? Dito nga, dati nung nasa sales ako, sa sales training namin, lahat daw ng tao na hindi mo kakilala, meron niyang salamin sa harapan mo. No? Na hindi mo siya, salamin na hindi mo siya nakikita, kaya lahat ng sasabihin mo sa kanya, hindi niya maririnig or hindi niya nakikita. Okay? Ibig sabihin, bago mo ma-approach ang isang tao, meron kayong gap, meron niya nakaharang na salamin, na yun yung kailangan mong basagin bago mo siya makausap. So, paano ba yun? Paano mo babasagin yun? Paano mo siya malalapitan? Paano mo siya makakausap? Build relationship and build rapport to the people para ma-share mo sa kanya. Okay? So, para makapag-interact ka sa kanya. Okay? So, yung pang-apat, welcoming. Okay? Na gusto ko i-share. Welcome. New member. Okay? So, isa to, no? So, kapag meron po tayong bagong member, i-welcome po natin siya. Okay? Sa team. I suggest, doon po natin i-welcome sa Team Suabe, para po ma-experience ng new member yung team support. Okay? So, kung mapapansin niyo po, halos naman po lahat tayo welcome sa Team Suabe, which is our mother company, mother group natin. Ano? Isa sa subgroup, pero since ando doon po yung mga leaders natin, doon po tayo pinanganak sa kanila. No? Si Team Aces Abu Dhabi is also a subgroup lang po, na nagsimula po sa akin, kay Obet, Bitas, tsaka sila Dax Mariveles, tsaka kay Julius Magtulak. Okay? So, very important po na i-welcome po natin sila just to experience ng bagong member yung team support po. Okay? So, sa number 5 concern ko po, itag or i-training si new member. Okay? So, kagaya po ng sabi ko, wala po tayo sa sales. Okay? 2 to 3 weeks training. Napaka-importante po. Napaka-importante po ni word na training. No? Kasi mga partner, sa word na yan, nangyayari po ang lahat. No? Gaya ko sinasabi, wala po tayo sa sales industry na kung saan kapag nag-avail na o nabili na ni customer yung isang item, wala na po tayong obligasyon sa kanya. Okay? So, meron po tayong obligasyon sa new member, lalo na po sa mga direct referral natin. Okay, so sa direct referral natin, every time na may magjo-join, I highly suggest, i-train po natin sila at least 2 to 3 weeks. So, paano po ba yan? Tag nyo lang po sila sa mga materials natin, mga training videos, meron po tayong 1 to 10 na procedure, ready materials, para basahin po nila, para magkaroon naman po sila ng idea kung paano po gagawin yung business natin. Okay, so, naintindihan ko po na hindi po yan ganun kahaba, kadali, pero if you do that, kung ginawa niyo po yan sa bagong members, 100% ma'am, ay mga partner, maduduplicate kayo, mamumultiply kayo, and to be follow na po yung earnings. Okay? So, do our responsibility, training po natin yung mga bago po. No? So, isa po talaga sa kumakain ng oras natin yan. Pero, andito na po tayo, gawin na po natin profession.
Yun lang po masasuggest ko dyan, no? Gawan po natin ng paraan na ma-duplicate po tayo sa bagong members. So yun nga po yung rules ng leveraging. Kaya po tayo nag-networking para ma-leverage po tayo. Paano po ba yung leveraging? Multiplying our effort through other people, through other person. Okay? So paano po ba yun? Training po natin sila na ituro kung ano man po yung ginagawa natin. Okay? So, number 6, prospect list. Okay? Si prospect list. Okay, ang nangyayari po kasi, ganito po yan. Once po na may in-invite tayo, in-invite po natin sila ng Monday, hindi naman po Tuesday mag-join na po yan, no? Hindi po Wednesday, hindi po after a week mag-join na yan. Meron po talagang mga tao na napakabagal po mag-isip o mag-decide, no? Masyadong doubtful, parang nagdududa, hindi po agad nila ma-absorb yung marketing plan, maraming tanong, kaya it will take sometimes a month, no? Para makapag-decide yan. 100%. Parang ako lang. No? 1 month ako bago ako nakapag-join. No? Kasi sabi ko, online to, bago sa akin to. Paano ako magbibigay ng 2,500 sa isang tao hindi ko naman nakilala? Ayan, unang tanong. Ba't ako nag-trust? Gusto ko yung company. Pinag-aralan ko. Nag-google pa ako. Nag-search ako kung legal ba talaga. Naghanap ako ng maraming proof. Kaya ako nag-join. Okay, so hindi po lahat ng tao mabilis mag-desisyon. Okay, sometimes sinaabot ng mahabang oras. Okay, so kung araw-araw po tayo nag-i-invite, 5 kada isang araw, nag-a-add tayo 5 kada isang araw, no? Nagwe-welcome tayo, nagte-training tayo, na nag-a-add tayo ng leaders. Kung lahat po yung ginagawa natin, hindi na po tayo maging organized. Okay? So, sa prospect listing po, malalaman mo kung sino na ba yung mga taong na-invite mo, kung ano yung mga comment nila, kung kailan sila mag-join, diba? Kung ano yung pangalan nila. Diba? So, mas ma-organize mo. So, let's say, finalo option mo siya ng Tuesday, hindi mo siya pwede i-follow up ng Wednesday. Kasi baka makulitan, Thursday, Friday. Hindi mo siya pwede i-follow up. No, ang follow-up kasi ginagawa siya at least 2 times a week lang. No, kapag pinalo po siya araw-araw, ang kulit naman nito. Sinabi ko ng pag-iisipan ko eh. So, pinakamaganda, wag mo siya i-follow up, itag mo na lang siya ng mga proof of income. No. From there, mas naliliwanagan siya. Okay? So, napaka-importante ni prospect list kasi ma-organize mo yung tao na na-invite mo na, yung mga negative, yung mga positive, yung mga magpe-pay in na, kung kailan sila nag-commit na magpe-pay in na, no? So, mas organized siya. Okay? So, number 7. Okay? Last na to. Sana, at least, no? Ito naman lagi kong purpose kapag nagsishare ako. Maski konting-konti lang po yung matutunan natin. So, sa share ko po, malaking bagay na po yun sa akin. So, sana may konti po kayong natutunan dito sa share ko. At sana nababasa niyo yung sulat ko, no? Ang ganda. So, sa number 7, isa po sa napansin ko, no? Mindsetting. Sa mindsetting. Okay. So, ba't ko po napasok si mindsetting? At tayo po, nasa industry po tayo nang nag-share po tayo ng mga links. Yun po yung isa sa mga task talaga natin. Nag-share tayo ng links, mga videos, kung ano-anong mga presentations. Yun po yung pinaka-task natin, isa po sa mga task natin. Ngayon, bago po natin dapat i-send si video link, may mindsetting po yan. No? So let's say, bata po siya, estudyante, empleyado, medyo matanda na, attorney, police,
negosyante, iba-iba pong mindset ng tao. Tama po ba? Lahat po yan unique na individual. No, ibig sabihin, iba-iba pong perspective, iba-ibang view ng pag-iisip. Okay? So kung yan po, estudyante, most definitely, ano yan, close-minded, hindi niya pa alam, no, yung ganitong negosyo. O kaya hindi niya pa alam yung i-offer na sa kanya. So pinakamaganda, i-mindset niyo muna siya na ito yung makikita niya. Meron akong gustong i-share sa'yo, pwedeng makatulong sa pag-aaral mo kapag kumita ka dito, pwedeng makatulong sa sa pagbabayad mo ng tuition, o kaya pwede mo siyang tanungin, bakit ka mag-join dito? Bakit ka mag-join sa Supreme Wealth Alliance? Kapag sinabi niya, para makatulong sa kanya, doon mo siya pwedeng simulan. Okay, so ganito, may papakita ako sa'yo na business opportunity na kung pag-aaralan mo, bibigyan mo ng oras panoorin, pwedeng mabago yung buhay mo or pwedeng makatulong sa'yo. So from there, kapag sinabi mo yung mga word na yun, no, na makakatulong sa kanya, 80% talagang papanoodin niya yung video. Okay? So sa mga professional naman, meron tayong mga video links na para sa kanila. Okay? Marami actually, nasa 220 na video links ang meron tayo. Iba't ibang presentation yan. No? Ibabagay lang natin kung sino po yung kausap natin, kung ano po ba siya. Kung empleyado, meron po tayong video na puro empleyado naman po yung nagsasalita. Kung mga teenager, meron din po tayong mga ganun. Kung medyo professional, meron po tayong kay Manny Viloria, no, na training, na presentation link. Tapos kung gusto niyo po natin medyo kompleto, mula products hanggang dun sa company, sa marketing plan, kung paano ginawa, may mga training videos, yun, pwede po natin gamitin. I suggest po yung kay Edward Reformina. Tapos maganda rin po yung pinakabago natin, yung kay Johnny Bodegas. Na may mind setting muna doon sa simula ng video niya hanggang doon po sa matapos. So, mind setting, napaka-importante po. Hindi po pwedeng bato lang tayo ng bato ng links. No? Na ito, ma'am, panoodin ito kasi ganito. Hindi po pwedeng gano'n. Kailangan i-mindset niyo muna siya na kailangan niyang mapanood yung video kasi makakatulong sa kanya. So, ganoon po, no? So, hanggang dito lang po muna yung gusto kong i-share sa inyo. As of the moment at 1 o'clock ng umaga po dito sa Abu Dhabi, kababasa ko lang po nung achievement po ni Ma'am LV, ni partner LV, no? Congratulations, first cycle po ni Ma'am LV. Alam ko po, ay naku, napaka-power po niya. Malakas na, congratulations po, more power. Alam ko pa, marami pang kasunod dyan. Yun, andito lang po yung team, marami po kami sumusuporta. Doon po sa mga gustong matuto at gusto pong gawin yung negosyo. Ang reality po kasi, yung mga gustong kumita po sa Supreme Wealth Alliance, yun lang po yung mga nagbibigay ng oras. No? Meron po akong magandang story dyan. Meron pong isang member dito, no, hindi ko po muna babanggitin yung pangalan niya, nag-quit na siya. No? Actually, kapag pinapollow up ko nga siya, kumusta ka na, nagagalit na siya. Sabi niya, ano pa yung negosyo na yan? Di niya pa rin daw maintindihan, ayaw niya na daw. So, inayaan ko lang muna. After a month, binalikan ko siya. Tinuruan ko, sabi ko, ganito gawin mo, huwag kagaan ang magko-quit. Huwag ka agad-agad magko-quit. Medyo naliwanagan siya, bumalik siya. No? Ayun pala, itong batang to, parang ewan ko kung anong motivation niya. Ginawa niya ulit yung negosyo, no? After a month, no? Feeling ko, itong month na to, talagang magsa-cycle na siya. Kasi isang na lang, cycle na siya. No? So, ano bang point ko? Kung gusto mo talagang kumita, bigyan mo ng oras. Kapag nag-quit ka, lagi ko sinasabi, game is over. Wala na talagang kasunod. Kasi huminto ka na di ba? So dito, oras lang, tagain nyo lang pong aralin, ay grabe. Kapag ito po natutunan nyo, marami pong mabe-benefit po para sa inyo. Okay? So, again po, maraming salamat. Sana po may maiksi po kayo natutunan sa akin. Ito lang po yung napansin ko for the past 2 months na gusto ko pong bigyan ng concern.
Okay, so God bless our journey. See you on top of success. Alam ko po, may future po tayo sa Supreme World Alliance. Madali po siyang gawin, aralin lang po natin. Maraming salamat po. More power po sa atin lahat.